Ayan na, narito na po ang listahan ng mga senador na maaaring tumakbo sa ilalim ni PBBM sa bagong Pilipinas slate. Pero, inuunahan ko na po kayo. Yung iba, magiging pabor sa listahan na to at meron po siguradong hindi. Actually, ako, nung nakita ko yung listahan, sana nagkaroon naman ng bago. Pero alam nyo naman, sa Senado, kailangan maging sikat ka para magkaroon ka ng recall sa tao para ikaw ay iboto. Dahil marami po tayong mga senador na naupo dyan na wala namang naging kontribusyon o ambag sa Senado. Yung iba naman masyadong paepal. Yung iba naman feeling perfect. Meron pang senador dyan na feeling know-it-all, na para bang siya lang ang nakakaalam ng lahat ng solusyon sa problema. May mga senador dyan na wala nang ginawa kundi ang kumontra ng kumontra na akala mo walang ginagawang administrasyon na ito. Pero kung iisipin po natin, kaya nagkaganito ang line-up ni PBBM ay dahil nagkaroon po ng mga coalition with other partidos. And syempre, mag-e-eleksyon, yung naturang partido na yon ay mag-field in ng kanilang kandidato. At dahil ang gusto ng ating presidente ay unity, siyempre tatanggapin niya kung sino man ang nominado ng kanya-kanyang partido. And I'm sure, kung si President Bongbong lang ang masusunod at ito ay solo niyang partido, hindi ito ang kalalabasan ng kanyang slate. But then again, malay natin, baka magkaroon ng milagro. But ngayon pa lang sinasabi ko, parang malayo pong magkaroon ng milagro na ang lahat ng kandidatong ito ay papasok sa top 12. So, umpisa na po natin, although dito po, 11 pa lang ang nasa listahan. Dapat po 12. Siguro yung isa ay kanilang nire-reserba kung sino man ang isa pang papasok. Pero kung ako ang tatanungin, dun sa bakanting isa, mas gugustuhin ko na maipasok si Isko Moreno. Wala po kasi siya sa listahan. So, umpisahan na po natin. At kapag binanggit ko po yung pangalan ng posibleng tatakbo sa 2025, ihahambing po natin yung kanyang position or ranking. Kung natatandaan nyo po at napanood nyo yung aking video doon sa top 50 possible senatoriables na inilabas ng isang survey firm, happily, lahat naman ng nasa 11 na pangalan na to ay pasok sa top 20. Kasi top 50 po yun eh. Pero sila pong 11 ay kasama sa top 20. So, umpisa na po natin. Kilatisin nyo pong mabuti at tignan ninyo kung sila ay pasok sa inyong panlasa at i-comment nyo nga po sa baba kung sino sa mga ito ang okay sa inyo at kung sino ang ligwak. Ito po ay alphabetical. Ang una po sa listahan, si DILG Secretary Benhur Abalos. Nako, kung sakaling manalo si Benhur Abalos, mawawalan tayo ng isang mahusay na cabinet member. But then again, baka mas magiging maganda and he will be more productive pag siya ay naging senador. Ang ranking po ni Benhur Abalos doon sa ating top 50 ay nasa number 13. Kung hindi niyo po napanood yung episode na yon, ilalagay ko po sa description box yung link para po mapanood nyo yung top 50 senatoriables. So, Benhur Abalos, number 13, dun po sa ating top 50, pero kasama po siya sa slate ni PBBM. Next in line, re-electionist, Pia Cayetano. Ako medyo nagdadalawang isip ako kay Pia Cayetano dahil alam po natin kapatid yan ni Peter Alan Cayetano na naging masyadong vocal sa pagtira niya kay President Bongbong Marcos. I just hope kung manalo si Pia Cayetano ay makiisa siya sa ating gobyerno. Ang ranking naman po ni Pia Cayetano sa ating top 50, siya po ay nasa number 9. Sunod po natin si ex-Senator Ping Lacson. Ito lagi kong sinasabi, kung hindi tumakbo si President Bongbong Marcos noong 2022 elections, si Ping Lacson po ang napupusuan ko maging presidente. So para sa akin, gusto kong ibalik si ex-Senator Ping Lacson sa Senado. Ang ranking po ni Ping Lacson sa top 50, number 19. So kung pagbabasihan natin at kung totoong nasa number 19 pa siya, kailangan po niyang mag-double time para po umangat-angat siya sa magiging survey sa 2025 elections. Next in line, re-electionist Lito Lapid. Ako, nagulat ako, sa totoo lang,
kung bakit nandito si Lito Lapid sa slate ni PBBM. But then again, wala po akong alam sa pagpili ng kanilang mga kandidato. At sinabi ko naman sa inyo, yan pong partido ni PBBM ay koalisyon po ng iba't ibang partido. Kasi sa totoo lang, hindi ko minimenos ang kakayahan ni Lito Lapid, pero parang hindi ko na-feel. Hanggang ngayon, hindi ko na-feel na meron pala tayong senador na nagngangalang Lito Lapid. Dahil bihira ko po siyang makitang active pagdating sa Senado. So sana kung siya ay mananalo muli, mas maging active sana siya. Although kailangan niyang harapin yung kanyang issue tungkol po dun sa Pogo. Dahil alam niyo naman, ngayong mag-e-eleksyon, maglalabasan po lahat ng klaseng baho, totoo man o hindi, mudslinging, batuhan ng putik, siraan dito, siraan doon. Kailangan matapang ang Sikmura Ramo. Lito Lapid, ranking sa top 50, number 17. So kailangan pa ng masugid na pangangampanya para mapasok at ma-re-elect si Lito Lapid. Susunod po natin, re-electionist Amy Marcos. Ako sa totoo lang, hanggat maaari sana, hindi nila pinasok si Amy Marcos sa slate ni Bongbong. But, magkapatid po sila, pareho po silang Marcos, so wala namang ibang pupuntahang partido itong si Amy Marcos, kundi sa kanyang kapatid. Kahit na panay ang batikos niya, kahit na panay ang pagkontra niya, na ang sinasabi ng ibang netizens, sa palagian niyang pagkontra kay Bongbong Marcos, the nerve na sumali siya at magpapare-elect sa PBBM slate. Although sabi nga ng iba dyan, strategy lang naman daw di man ng Amy yun, at ang ginagawa niya ay inaalam ang strategy ng mga Dutertes, pero in real life daw, siya pa rin ay talagang nakakampi kay President Bongbong Marcos na hindi ko pinaniniwalaan. Hindi po pwedeng maging strategy yun. Bakit akala nyo ba bobo itong mga Duterte na may nag-i-espiya sa kanila na isang Amy Marcos na gusto lang palang malaman kung ano ang galaw nila? So dun sa mga nagsasabing strategy lang daw yan ni Amy Marcos para daw malaman ang galawan ng Duterte camp, ay napakahirap po namang paniwalaan na strategy yun. Dahil bulat sa poll, umpisa pa lang ng panunungkulan ni President Bongbong Marcos, halos wala pong inayunan si Amy Marcos sa mga programa at polisiya ni President Bongbong Marcos. Ang ranking naman po ni Amy Marcos sa top 50, siya po ay nasa number 7. Aangat pa kaya ang ranking ni Amy Marcos or dadaus-dos pababa? Dahil marami po, mostly mga Marcos loyalists, ang umayaw na kay Amy Marcos. Parang nakikita kasi nila yung dalawang mukha ba, yung doble cara, na talaga namang nasaktan ang mga Marcos loyalists. Kasama na po ako doon, na imbis na yung kapatid niya ang kanyang dadamayan, sasamahan, kakampihan, yung pang kabilang kampo ang kanyang sinusuportahan. Okay lang sana, suportahan mo pareho hindi ba? Pero hindi Napansin nyo ba ang pagkontra niya kay President Bongbong Marcos? Pero ni minsan ba nakarinig tayo ng pagkontra ni Amy Marcos sa mga Duterte? Kay Rodrigo Duterte? Kay Sara Duterte? Kay Basti Duterte? Wala. Kahit na minumura-mura na ni ex-president ang kanyang kapatid, ang nasasabi lang na Amy Marcos, kakaloka. Pero sa mga palpak na nagagawa ng mga Duterte, may narinig na ba kayong pagkontra or pagbatikos ni Amy Marcos sa Duterte camp? Wala. So, paano kang hindi magtatampo? Paano kang hindi sasama ang loob sa isang Amy Marcos? Tapos makikita mo, after all ng pagkontra niya kay President Bongbong Marcos, nandito pa rin siya at tanggap ni PBBM na mapasama siya sa slate ni President Bongbong Marcos. Sunod po natin si ex-senator Manny Pacquiao. Teka muna, marami bang nagawa si Manny Pacquiao nung siya ay senador pa? Hindi po ako updated sa mga nagawa ni Manny Pacquiao. So baka may alam kayo, comment lang po down below. Ang ranking naman po ni Manny Pacquiao sa top 50 ay number 5. Aba, maganda-ganda pala ang ranking ni ex-senator Manny Pacquiao sa top 50. Pero nakita nyo naman, diyan nyo mapapatunayan na si President Bongbong Marcos ang gusto ay pagkakaisa. Dahil nung magkatunggali po yan, nung presidential elections, o ano-ano po ang naririnig natin kay Manny Pacquiao tungkol kay Bongbong Marcos. Pero ito,
Dahil gusto ng ating presidente ng unity at tapos na ang eleksyon, anything goes, anything can happen, lahat po nagbabago. So, andito sa slate niya, si Manny Pacquiao. Pero kung papansin niyo sa top 50, mas mataas pa ang ranking ni Manny Pacquiao kay Amy Marcos. Next in line, re-electionist Bong Revilla. Alam nyo, hindi ko alam kung ano ang performance ni Bong Revilla sa Senado. Isa po ba si Bong Revilla sa mga isinusukang artista sa Senado? Kasi ang dami na po nila eh. Para nang Mowel Fund ang Senado eh, sa dami ng mga artistang nandyan. At nasisira yung mga performing senators na artista or celebrity nang dahil sa mga non-performing na mga artista or celebrity. So hindi po tayo maghuhusga. Ang titignan po natin ay ang kanilang performance. At ang standing po ni Bong Revilla sa top 50, number 15. So ligwak pa rin siya sa top 12. Pero matagal pa po ang eleksyon, so magkakanda kumahog na po yung mga yan para mapataas ang kanilang ranking at mapasama sa top 12. Susunod po natin, Congressman Erwin Tulfo. Ay talaga, ito gusto ko to. I just hope mag-number 1 siya sa 2025 elections. At ang ranking po ni Erwin Tulfo sa top 50 ay number 1. Mapanatili kaya ni Erwin Tulfo ang kanyang standing at ranking? Ay siguradong easy lang po yan kay Erwin Tulfo. Dahil mula po na nag-umpisa siya sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, nakitaan na po natin siya ng galing. Sunod po sa listahan at isa pa sa gusto ko, si ex-senator Tito Soto. Ito yung mga artista at celebrity na makikita mo naman na may ibubuga sa Senado. Hindi sila basta tutulog-tulog sa pansitan. So sana maibalik natin si Tito Soto sa Senado. Ang ranking po ni Tito Soto sa top 50, number 2. So magkasunod po sila ni Erwin Tulfo. At kapag sa ibang survey ikaw ay nasa top 3, parang shoe-in ka na sa top 12 sa 2025. Next in line, re-electionist Francis Tolentino. Teka muna, hindi ba si Francis Tolentino yung sinasabing maka-Duterte? Well, correct me if I'm wrong. At ang standing ni Francis Tolentino sa top 50, nasa number 8. Mukhang papasok pa rin si Francis Tolentino sa 2025. At last dito po sa ating listahan, Congresswoman Camille Villar. Honestly, siya po ang pinaka-hindi ko kilala sa 11 ito. Anak po ba siya ni Cynthia Villar at kapatid ni Mark Villar? At ang standing po ni Camille Villar sa top 50, number 12. Aba, mukhang sikat din itong si Camille Villar at siya ay nasa number 12 sa top 50. So, ito pong 11 ito ay pumasok sa top 20. Ang pinakamababa nga po ay nasa number 19, si Ping Lacson. So, sino po sa 11 ito ang inyong iboboto sa 2025? Kasi I'm sure, hindi po lahat ng ito iboboto natin. Magpakatotoo na po tayo. 1 or 2 sa mga ito, hindi po dadalin ng mga Marcos loyalist. And that, I think, is a fact. So, 11 lang po ito. Sino kaya ang natitirang pang-12? Okay, bago po tayo magtapos, let us play a game. 11 po itong aking binanggit. Now, kunwari, pipili lang tayo ng 10 sa 11 ito. Magsasurvey po tayo at itatali natin. 10 out of 11 ang ating iboboto. Kunyari, 10 lang ang ating pipiliin. Sino sa 11 ito ang ililigwak ninyo? Because I am sure, hindi porke ito ang slate ni PBBM, lahat yan iboboto na ng mga loyalista. So, comment lang po kayo down below sa 11 na binanggit natin at pipili lang kayo ng 10 sino ang ililigwak ninyo. Kung ako po ang tatanungin ninyo, siguradong alam nyo kung sino ang ililigwak ko. Kayo, sino ang top 10 ninyo sa 11 ito at sino ang iitsipwera ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.